Welcome back to the breakdown. So, NBA talk naman tayo. So, finally, nagkaroon na rin ako ng chance na pag-usapan si Bronny James. Si Bronny James ay ang anak ni LeBron James. Is a 6'2", combo guard para sa Los Angeles Lakers. Na-draft siya nung nakaraang draft. And marami nga nagsasabi, very controversial na itong si Bronny James dahil nga hindi naman siya exceptional nung high school, hindi rin siya exceptional nung college, pero na-draft siya at nagkaroon ng contract sa NBA. And obviously marami nag-hate or maraming controversial talaga siya dahil marami nagsasabi na nepotism. Na-draft ka lang dahil anak ka ni LeBron, hindi niya deserve yung contract na yun. Hindi niya deserve to be in the NBA to begin with. And ayun nga, dami-daming players na nangangarap papunta sa NBA. Tapos dahil lang anak ka ng isang legend, andiyan ka. Yun, finally, nag-debut si Bronny James para sa preseason ng NBA na naka 2 games na sila so far. I know, 2 games lalo sa preseason, di pa natin pwedeng husgahan yung laro neto ni Bronny James and yung magiging career niya sa NBA. Pero, syempre, dahil meron tayong show, dahil kailangan kong gawin to, try natin i-breakdown kung ano nga ba yung nilaro ni Bronny James dun sa first 2 games niya as a Lakers. Preseason pa lang. So, nung first game niya, meron siyang stats na 0 points, 2 rebounds, 0 assists, 0 steal, 0 block, 4 turnovers in 13 minutes. And meron siyang -16 na sa plus-minus. And nung second game naman niya ay 2 points, 1 rebound, 1 assist, 0 steal, 3 blocks, 1 turnover, 16 minutes of playing time, and then -12 sa plus-minus. So, obviously not good looking para sa isang promising daw na rookie, lalo na para sa anak ng isang NBA legend na ganito yung nilalaro niya. And bago natin i-breakdown yung mga nangyayari kay Bronny James, diba? Balikan lang muna natin yung scouting report kay Bronny James. So, bago siya mapo-draft sa NBA, ang scouting report kay Bronny James ay sa strengths niya is a very athletic player. Siyempre, mana sa tatay, has a good leaping ability. Meron siyang magandang body control, speed, leaping ability. Good decision making. Meron siyang magandang decision making na obviously kailangan pa i-develop, pero good decision making pero not good enough to be a point guard na decision making. Pero in transition, maganda yung decision making niya in transition. So, I guess mainly yun yung mga strengths na binigay kay Bronny James. And then yung mga weaknesses naman niya, according sa kanyang draft scouting report, ay yun nga, too small to be a 2 guard. And then at the same time, actually maliit pa rin siya para maging point guard, pero he doesn't have enough feel and instincts naman para maging point guard. So, ang isa sa mga nakita ko dito kay Bronny James is dahil sa height niya, weird na naman yung magiging posisyon niya. Maraming mga ganitong players sa NBA, yung mga exceptional naman sila nung college. Actually, hindi. Si Bronny hindi naman siya exceptional nung college, pero marami ng ganitong cases sa NBA na talagang na-lost sila sa position. Hindi nila alam kung anong position yung lalaroin nila. Parang too small to be a 4, and then too slow to be a 3. Parang ganun. Ganun yung kagaya ni Derek Williams na isang mamaw nung college nung 2011, if I'm not mistaken. Tapos pagdating sa NBA, hindi nag-workout kasi nga masyadong maliit para maging 4 and masyadong mabagal para maging 3. So parang ganito rin yung nakikita ko yung isa sa magiging problema nito ni Bronny James pag hindi nag-develop yung skills niya. Kasi 6'2" with shoes. So in reality, mga 6'1" something lang yan, 6'1 and a half. And ayun nga, too small for a shooting guard. And hindi rin siya ganun ka shooter, wala siyang enough bag para maging dos. Wala siyang enough na scorer's mentality. Wala rin siyang enough skill set or bag para umiscore ng ganun. Wala siyang ganung mentality. And then, he also, at the same time, he lacks the feel and instincts para maging point guard. Hindi pa ganun kasolid yung dribbling niya. Okay yung decision making niya, pero yung playmaking, wala pa eh. Yung instincts, yung point guard instincts is wala pa. Pero hopefully ma-develop. Pero ang isa sa mga positive niya is meron siyang defensive tools. Nakikitaan siya ng magandang laterals. Mahaba yung arms niya. Pero, even with the defensive potential tsaka tools na meron siya, hindi pa siya nakikitaan ng parang tenacity. Dun sa end na yon, dun sa defensive end na yon. So, nasa weird position talaga si Bronny James. So, yun yung scouting report niya. And then, kung babalikan naman natin yung stats niya nung preseason, ang pinaka nag-standout sa akin dito, kasi lagi ko nang naririnig even before pa tong game na to. Hindi ko pa napapanood si Bronny James, hindi ko siya pinanood nung college, to be honest. Hindi ko siya pinanood nung high school siya. Nanonood lang ako ng highlights. Tinitignan ko lang yung opinion ng mga scouts. Di ba nung ini-scout pa lang siya, marami na nagsasabi na meron siyang potential na maging defender. Ngayon ko lang napanood si Bronny James. At dito ang pinaka nag-standout sa akin dito is yung 3 blocks in 16 minutes. Walang points, 2 points, 1 rebound, 1 assist, pero may 3 blocks as a 6'1"
player. So I guess that shows you na meron siyang defensive instincts talaga And totoo yung mga sinasabi ng mga scouts na ang pinaka potential talaga ni Bronny ay maging defensive specialist. Para sa akin, ang best case talaga kay Bronny, kung titingnan natin, is maging 3-and-D player. Mahirap talaga sa kanya na maging dos at sa height niya. And so hopefully ma-develop niya. Yung mga things na dapat niya ma-develop is obviously shooting. Pwede siyang maging kung ma-develop niya yung shooting niya and yun nga, at least yung scoring ability niya. Drew Holiday, di ba? Marcus Smart, di ba? Yung mga ganong klaseng player na merong defensive ability. Pero yun nga meron siyang defensive tools pero hindi niya pa siguro nare-realize or hindi niya pa nade-develop at his young career. Sa ngayon, si Bronny James ay sobrang raw pa ng skill set nito and napakarami pa talagang kailangang improve. So, deserve niya ba mapunta sa NBA? Para sa akin, yes and no. Mas leaning sa no. But at the same time kasi hindi mo pwedeng kasi nga pwede pa siya mag-develop bata pa siya Pero kasi hindi naman yun yung usapin sa NBA Dina-draft ang player sa NBA based off sa nakikita nilang potential, kung potential ka maging star. Kung ang potential mo lang is to be a Marcus Smart, wala ka pa doon. Borderline di ba? Ang hirap sabihin na hindi siya NBA talent. Pero as of now, feeling ko hindi siya NBA talent talaga. If sabi nga ni Magic Johnson, talagang ipalaruin muna sa G League para mag-develop. And nga, para sa akin, bilang isang coach, bilang isang skills trainer naman, mga bagay na kailangan i-improve ni Bronny James para maging isang NBA player, legit NBA player. Siguro naman by now, kailangan natin i-accept na hindi niya marireach yung greatness ng tatay niya. Okay, pwede na nang kalimutan yun. Medyo too early to tell, pero I 100% honestly doubt na umabot siya sa ganung level or anything close doon. Pero pwede pa rin siya maging NBA player. Pero ito nga yung mga skill set na para sa akin na kailangan niya ma-improve. Unang-una is yung shooting ability niya. Parang gusto ko siya maging 3-and-D player dahil nga meron siyang exceptional na defensive potential. I think dapat i-capitalize niya yung defensive instincts niya. It's more of kung meron kang defensive tools, na lang yan mentality na lang yan just be physical, yung tenacity, pakita mo na lang. And syempre, kailangan mo pa rin ng training, yung feel, tsaka yung instincts nga, i-improve mo pa para maging natural sa'yo, muscle memory. And at the same time, talagang kailangan niya magkaroon ng i-develop yung point guard skills niya. Kailangan niya, sabi nga kasi wala siyang, hindi natural yung, kagaya ni LeBron James, na merong natural feel at saka instincts para maging point guard. Pero hirap lang niya itakbo as point guard kasi solid din siyang tres. Si Bronny wala nun. So, kailangan niyang improve shooting and yung feel and instincts niya as a point guard. And yung defensive abilities niya, yung defensive mindset niya. Yung tatlong skills na yun, yung kailangan niya improve para masabi siya na isang decent NBA player.